Magandang araw mga bata. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao 7, Miss Angelica Morales. Sa araw na ito, tatalakayin natin sa Module 1 ang mga angkop at inaasahang kakayahan sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Nakapaloob dito sa mga pagbabago, sisikapin kong maging positibo. Okay. Para sa ating panimula, madalas mo bang tingnan ang iyong sarili sa salamin? So marahil, tinatanong mo o napapansin mo na malaking pagbabago mula noong ikaw ay nasa unang taon mo na sa elementarya. Marami ka nang ginagawa noon na ayaw mo nang gawin ngayon. Na maging ang mga tao sa iyong paligid ay napapansin mong nag-iiba na ang kanilang paraan ng pakikitungo sa iyo. Nalilito ka na ba? Huwag kang mag-alala. Normal lamang ang mga ito dahil ikaw ay patungo na sa teenager. Okay, so yan yung magiging bagong yugto ng buhay mo. So, ang lahat ng mga pagbabagong ito ay mahalaga para sa iyong patuloy na pagunlad bilang tao. Kaya halika, sabay nating tuklasin ang mundong ginagalawan mo ngayon. Handa na ba mga batang makinig? Bago tayo magsimula sa ating aralin, alamin muna natin ang layunin ng aralin natin ngayon. Natutukoy ang mga pagbabago sa kanyang sarili mula sa gulang na 8 o 9 hanggang sa kasalukuyan sa aspetong pagtatamo ng bago at ganap na pagkikipag-ugnayan o yung tinatawag na more mature relations sa mga kasing edad or pakikipag-kaibigan. Pangalawa, pagtanggap ng papel o gampanin sa lipunan. Pangatlo, pagtanggap sa mga pagbabago sa katawan at paglalapat ng mga tamang pamamahala sa mga ito. Pang-apat, pagnanais at pagtatamo ng mapanagutang asal sa pakikipagkapwa o sa lipunan. Pang-lima, pagkakaroon ng kakayahang makagawa ng maingat na pagpapasya. Pang-anim, pagkilala ng tungkulin sa bawat gampanin bilang nagdadalaga or nagbibinata. So, yun yung layunin natin sa araw na ito. Handa na ba? Sa inyong module, nandyan ang pinapaunang pagtataya sa pahina 2. Handa ka na ba? Basahin at unawaing mabuti ang sumusunod na mga pangungusap. Isulat ang titik ng tamang sagot na iyong napili sa inyong sulatang papel. Okay, so dito naman tayo sa paglinang sa kaalaman, kakayahan at pangunawa. Sa gawain 1, nagbago na nga ba ako? Sa may panuto, tunghayan ang larawan sa ibaba. Basahin at intindihin mabuti ang palitan nila ng mga pahayag. At pagkatapos, sagutin ang mga sumusunod na katanungan sa ibaba. Isulat mo sa iyong kwaderno. Nakapaloob dyan sa gawain 1, ilang taon ka na ba at ganyan ka nang kumilos? Hindi na ikaw ang baby ko. Matanda ka na, ganyan ka pa. Ang bata mo pa para makialam sa mga desisyon. Malaki na ang mga pinagbago mo. Kumilos ka nga ng maayos? Anak, may crush ka na daw. Nako, ang bata-bata mo pa para dyan. So, yun ay mga pagpapalitan ng salita na kung saan maaaring naranasan niyo sa loob ng inyong pamilya or sinasabi sa inyo ng mga magulang or ng mga nakatatanda sa inyo. Ano ang nararamdaman mo nang may nagsabi sa iyo ng mga nabanggit sa itaas?
Ano ang mga natuklasan mo sa iyong sarili sa gawain? Ano ang mga naramdaman mo nang sabihan ka na isa ka ng dalaga o binata? Ano ang inaasahan sa iyo ngayong teenager ka na? Paano mo haharapin ang mga inaasahan sa iyo bilang teenager? So, yun yung mga katanungan na kailangan nyong sagutin. Okay, sa gawain to, salamin ng buhay. Okay, so, tingnan ang larawan sa itaas sa inyong module. Sagutin ang mga katanungan sa ibaba at isulat ito sa inyong kwaderno. Unang tanong, ano ang nakikita mo sa larawan? Pangalawang tanong, suriin mo ang iyong sarili. Meron ka bang napansing mga pagbabago sa iyong katawan at sa iyong mga nararamdaman noong ikaw ay nasa elementarya at ngayon na ikaw nasa high school na? Okay, so yan yung mga posibleng maging katanungan nyo sa inyong sarili. So ngayon, tatalakayin natin kung paano nyo masasagot ang mga tanong na iyon. Handa nang makinig? Para sa pagpapalalim ng ating talakayan, ang yugto ng pagdadalaga o pagbibinata ay yugto ng kalituhan. Bakit kaya kalituhan? Hindi lamang para sa iyo, kundi maging sa mga taong nasa sapat na gulang at sa iyong paligid. So yan, so maraming nalilito, hindi lang kayo, pati yung mga taong nasa inyong paligid. So marahil, maging sila hindi malaman kung paano ka na ituturing. Isa ka bang bata? O papunta na sa pagiging matanda? Ayan. So, alam kong nararamdaman mo na napakaraming pagbabago sa inyong sarili sa yugtong ito ng inyong buhay. So, sa iyong pangangatawan, sa iyong damdamin, at sa iyong pakikitungo sa kapwa. So, alam kong malinaw na sa iyo ang kinakailangan mong harapin ang napakaraming pagbabagong ito. Mahalagang malagpasan mo ang mga anumang hamon na ibinibigay ng mga pagbabagong ito. Sabi nga nila, nako, dapat mature ka na. Ang daming inaasahan sa iyo. Sa iyong pakiramdam, lahat ay naghihintay sa mga bagay na iyong gagawin, sa mga salitang iyong sasabihin, at sa mga pagpapasyang iyong isasagawa. Kaya nga mas nararapat na handa ka, maging mas maingat, at maging mas malawak sa iyong pag-iisip sa maraming bagay sa iyong paligid. Sabi nga nila, ganyan talaga ang buhay. Okay. So, gaano man kalaki ang hamon sa iyo, kailangan mong harapin ang mga ito. So, kailangan handa ka at taglay mo ang mga kaalaman na makatutulong sa iyo upang ikaw ay maging matatag sa pagharap sa hamon ng pagdadalaga at pagbibinata. Okay, so merong tatlong mahalagang layunin ang inaasahang kakayahan at kilos o yung tinatawag na developmental task sa bawat yugto ng pagtanda ng tao. So merong tatlo. Yun. Una, nagsisilbing gabay ang mga ito kung ano ang inaasahan ng lipunan sa bawat yugto ng buhay. So, yan. Nagsisilbing gabay daw. Pag sinabi natin gabay, guide. Ayan. So, na kung saan, mahalagang maunawaan ang mga ito upang matamo ang kasanayang angkop ito. Dito. So, mahalagang isagawa ito sa ilalim ng patnubay ng magulang at ng guro. Okay, so yan. So, kailangan niyo pa rin ng gabay. Okay, so pangalawa, nagsisilbing pagganyak o motibasyon ang mga ito sa binatilyo o dalagita upang gawin niya ang mga inaasahan sa kanya
ng lipunan. Okay, so pag sinabi nating pagganyak or motibasyon, ano yun? So yan, minomotivate kayo or mas nasisiyahan na kayo. Na-encourage kayo na gawin yung mga bagay kasi nasa stage na kayo ng pagiging teenager, binatilyo, dalaga, na kung saan mas nakikisalamuhan na kayo sa ibang tao. Okay, so meron na kayong gampanin sa ating lipunan o inaasahan. Okay, so pangatlo, malilinang ang kakayahang iakma ang kanyang sarili sa mga bagong sitwasyon. Okay, so kaya't may iwasan ang stress o nakakahiyang reaksyon dahil makapaghahanda siyang harapin ang mga ito. So halimbawa, ang batang nagmamasid sa paraan ng pakikitungo ng binatilyo o dalagita sa katapat na kasarian ay madaling may akma ang sarili pagdating niya sa yugtong ito. So nandito, malilinang daw ang kakayahang iakma ang sarili sa mga bagong sitwasyon. So, yan. So, nandito na yung pakikisalamuha nyo sa mga katapat na kasarian. Ayan, na babae at lalaki. So, nandyan nagkakaroon kayo ng mga mas maraming kaibigan. So, andun na yung stage na yon kung saan may tendency na magkaroon na kayo ng mga crush. Okay, so yun yung mga tatlong inaasahang kakayahan sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Okay, so sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata, may 8 inaasahang kakayahan at kilos na dapat malinang ayon kay Havighurst, Harlock, 1982. So yan, ito ay ang mga sumusunod. Una, pagtatamo ng bago at ganap na pakikipag-ugnayan o yung tinatawag na more mature relations. Pangalawa, pagtanggap ng papel sa lipunan na angkop sa babae o lalaki. Pangatlo, pagtanggap sa mga pagbabago sa katawan at paglapat ng tamang pamamahala sa mga ito. Pang-apat, pagnanais at pagtamo ng mapanagutang asal sa pakikipagkapwa. Pang-5, pagkakaroon ng kakayahang makagawa ng maingat na pagpapasya. Pang-6, paghahanda para sa paghahanap buhay. Pang-7, paghahanda para sa pag-aasawa at pagpapamilya. Pang-8, pagkakaroon ng mga pagpapahalaga or values na gabay sa mabuting asal. Okay, so mahirap ang pinagdaraanan mo. Ngunit, tandaan na hindi ka nag-iisa. Lahat ng nagdadalaga at nagbibinata ay may katulad na pinagdaraanan. May iba lamang ito ayon sa kung paano isinasabuhay ang mga kakayahan at kilos na kinakailangan para mas mapaunlad ang inyong sarili at ang inyong pagkatao. So yan, so wag matakot na harapin kung ano man yung mga pagsubok sa panahon ng inyong pagdadalaga at pagbibinata. So yun ay parte ng ating buhay, parte ng isang tao na kung saan kailangan nating pagdaanan. Kaya natin yan. Kaya niyo yan. Okay. So ngayon, nakahanda ka na ba sa pagtataya ng iyong sarili? Kaugnay ng konseptong iyong natutuhan sa aralin sa module na ito? Okay. So dito sa pahina 7, sa pagsasapuso. Okay. So yan. Sagutin kung ano yung nandito. So paalala, ang bahaging ito ay sasagutan mo sa iyong kwaderno. So, maaari mong ipasa ang output sa gawaing ito sa pamamagitan ng pagpili ng parang angkop sa kasalukuyan mong kalagayan ng pag-aaral or modalities. So, ang nasabing pamamaraan ay nasa ibabang bahagi ng gawaing ito. Okay. Next, sa pagsasapuso, nandyan ang pagsasabuhay. Okay. Sa panuto, sa iyong kwaderno,
Itala ang mga positibong pagbabagong napapansin mo sa iyong sarili ayon sa bawat kategorya sa bawat bilang sa ibaba. Magtala ng 5 pagbabago sa iyong sarili. Ano ba yung mga alam nyo o napapansin nyong pagbabago sa inyong sarili? So, kailangan nyong isulat. Ano ba yung mga napapansin nyong pagbabago? So, pagkatapos, gumupit o gumuhit ng isang larawan na sa iyong palagay ay nagpapakita ng mga kategoryang ito. Idikit ito sa inyong sagutang papel. Sundin ang format sa ibaba. Gawin mong gabay ang mga halimbawa sa unang kategorya. Okay, tapos na ba? Para sa gawain to, punan ang chart sa ibaba. Sa hanay na ako ngayon, isulat ang mga pagbabagong iyong itinala sa naunang gawain. Sa hanay na ako noon, itala naman ang iyong mga katangian noong ikaw ay nasa gulang na 8 hanggang 11 taon. Okay, siguro tapos na. At sa pangwakas na pagtataya, tukuyin ang mga inaasahang kakayahan at kilos na dapat malinang sa panahon ng pagdadalaga o pagbibinata mula sa mga kilos at pahayag sa ibaba. Okay, tapos na ba? Ating sagutan ang pangwakas na pagtataya. Una, naghahanap na siya ng mga taong tutulong sa kanya upang matanggap at mapabilang siya sa isang pangkat na labas sa kanyang pamilya. Ano ang inyong sagot? Kung ang sagot nyo ay pagtatamo ng mga bago at ganap na pakikipag-ugnayan or more mature relations sa mga kasing edad or pakikipagkaibigan, ito ay tama. Pangalawa, tinuturuan ang pagkasapi ng mga gawain, maaari nilang gampanan bilang isang kabataan at hinuhubog ang kanilang mga papel sa lipunan anuman ang kasarian. Kung ang sagot nyo ay pagtanggap ng papel o gampanin sa lipunan, tama. Mahusay. Pangatlo, masigit na pinapahalagahan ang personal na kalinisan at kalusugan sa pamamagitan ng pag-iihersisyo araw-araw. Kung ang inyong sagot ay pagtanggap sa mga pagbabago sa katawan at paglalapat ng tamang pamamahala sa mga ito, mahusay. Tama ang inyong sagot. Pang-apat, mas lumalawak ang kanyang mundo at nakikilala na may pananagutan siya para sa iba. Kung ang inyong sagot, pagnanais at pagtatamo ng mapanagutang asal sa pakikipagkapwa o sa lipunan, mahusay. Yan ay tamang sagot. Panglima, iniisip na ang kahihinatnan ng mga gawain gagawin bago magdesisyon upang makaiwas sa mga pagkakamali. Kung ang iyong sagot ay pagkakaroon ng kakayahang makagawa ng maingat na pagpapasya, mahusay. Yan ang tamang sagot. Binabati kita. Handa na ba kayo sa na magpatuloy sa susunod na aralin? Laging tandaan mga bata, na ang pagdadalaga at pagbibinata ay isa lamang hamon sa ating buhay. So, kailangan nyong lagpasan ang mga hamon. So, kung ano man yung mga nararanasan nyo, yun ay natural lamang. Kailangan nyo lang ng gabay ng mga magulang at ng nakatatanda. So, para hindi magkamali. So, huwag matakot kung ikaw ay nagdadalaga na o nagbibinata. So, maaaring maraming pagbabago sa inyong sarili na kung saan ito ay natural. Nagbabago sa katawan, sa emosyon. So, yun ay natural lamang. So, hanggang dito na muna mga bata. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam.